Hey Noypi, naaalala mo pa ba yung feeling na excited kang pumasok sa trabaho o eskwela? Yung bagong ligo ka, planchado damit mo, amoy fresh na fresh ka pa. Tapos pagdating mo sa office, amoy usok ka na, gusot na yung polo mo at yung energy mo, pang-uwian na. Anyari, bes? Simple lang, sinalubong ka ng national monster ng Pilipinas, ang traffic. Lahat tayo, biktima niyan, araw-araw. Pero teka, di ba ang dami-daming ginagawang kalsada? Mga skyway na pagkataas-taas, mga tulay na kumikinang pa sa gabi. Build, build, build daw. Operate, operate, operate. Pero bakit parang stuck, stuck, stuck pa rin tayo? Ito yung malupit na tanong. Paano kung yung mga solusyon na akala nating solusyon ay parte pala ng problema? Gets mo? Tara, pag-usapan natin to kasi Diyos ko, pagod na tayong lahat. Okay, simulan natin sa simula. Nung dekada 70-80, ang cool magkakotse, status symbol. Parang pag may kotse ka, nakaangat ka sa buhay. At yung mga siyudad natin, lalo na ang Metro Manila, sinunod yung mindset na yan. Ang buong plano, nakadisenyo para sa mga kotseng dumadaan, hindi para sa mga taong nakatira dito. Ang resulta, isang dambuhalang pagkakamali na tinatawag nating car-centric urban planning. In English, kotse muna, bago tao. Ayos, di ba? So, eto na nga, lumaki tayo sa ganitong setup. Yung bahay mo, nasa isang subdivision sa Quezon City. Yung trabaho mo, nasa Makati. Yung paborito mong mall, nasa Pasay. Yung school ng anak mo, nasa kung saang lupalop pa. Para kang naglalaro ng ahas at hagdan, pero puro ahas, walang hagdan. Bawat kilos mo, kailangan mo ng sasakyan, walang choice. At dahil lahat tayo ay pinilit magkotse o sumakay sa sasakyan para lang mabuhay, anong nangyari? Bam! Carmageddon! Dumami ng dumami ang mga kotse. Sabi ng gobyerno, nako, puno na ang kalsada. Solusyon, gawa pa tayo ng kalsada. So nagtayo sila ng mga flyover, nagpalapad sila ng mga highway, gumawa sila ng mga skyway. For a while, parang okay, guminhawa ng konti. Pero teka, may ahas sa kwento. Ang tawag dito, induced demand. Sa Tagalog, pagkaka-addict. Isipin mo to, kung ang solusyon mo sa taong obese ay bilhan siya ng mas malaking pantalon, anong gagawin niya? Kakain pa siya lalo kasi may space pa eh. Ganon na ganon ang nangyari sa mga kalsada natin. Nung nakita ng mga tao na, uy, maluwag na yung bagong skyway, anong ginawa nila? Yung mga dating nagko-commute, naiisip, aba, kaya ko na magkotse. Yung mga pamilyang may isang kotse, sabi, bili pa tayo ng isa para kay Junior. At in a few years, kaboom! Puno na ulit yung bagong kalsada. Back to square one. Nagtayo ka ng 6-lane highway para lang maging 6-lane parking lot. Ang galing, di ba? Grabe! Pero hindi lang yan ang kasalanan. Ito pa, land use. Ang gulo-gulo ng plano. Sa ibang bansa, yung konsepto nila, mixed use. Yung building kung saan ka nakatira, may opisina sa baba, may grocery, may coffee shop. Pwedeng lakarin lahat. Dito, charot. Ang zoning natin parang naghiwa-hiwanay na magjowa. Dito, puro bahay lang. Doon sa kabilang syudad, puro opisina lang. Sa kabila pa, puro mall lang. Kaya para kang nagpipingpong araw-araw, tumatawid ng syudad para lang magtrabaho at mamili. Pinipilit tayo ng sistema na bumiyahe ng malayo. Katakot! At ang pangatlong suntok sa mukha natin, ang missing links. Ang public transport system natin parang puzzle na hindi buo. Yung dulo ng LRT line ang layo sa terminal ng bus. Yung babaan ng jeep, 1 kilometro ang lalakarin mo papunta sa office building mo. Walang matinong akyatan, walang covered walkway, walang connection. Para kang nasa video game na laging dead end ang napupuntahan mo. Nakaka-frustrate. Kaya imbes na magtiis, anong gagawin ng may kakayahan? Magkokotse na lang. At bumalik na naman tayo sa problema ng sobrang daming sasakyan. See the cycle? Parang toxic relationship na hindi mo matakas. So, anyari nung nag-combine yung tatlong monster na yan? Car dependency, maling land use at putol-putol na transport system. Ang resulta? Wasak. Wasak ang ekonomiya, wasak ang kalusugan natin. Pag-usapan natin ang pera, sabi ng mga eksperto, bilyong-bilyong piso ang nawawala sa Pilipinas araw-araw dahil sa traffic.
Paano? Simple lang. Yung oras na dapat ginagastos mo sa pagiging productive sa trabaho, saan napupunta? Sa pagmumura habang nakatitig sa pulang buntot ng kotse sa harap mo. Yung gasolinang sinasayang mo, pera yon. Yung mga delivery truck na na-stuck sa C5, ibig sabihin, mas matagal bago makarating ang produkto sa mga tindahan. Pagdating doon, mas mamahal na. Kaya ultimo yung bilihin sa palengke, apektado ng traffic. Tayo lahat, talo. Ngayon, kalusugan naman. Literal na pinapatay tayo ng traffic. Yung usok na nilalanghap natin araw-araw, puno yan ng lason. Para kang naninigarilyo ng isang kaha nang hindi mo namamalayan. Asthma, lung cancer, heart problems, iyan ang resibo ng ating daily commute. At hindi lang pisikal. Paano yung mental health? Yung stress, yung pagkairita, yung pagod na pag-uwi mo wala ka ng ganang makipaglaro sa anak mo o makipagkwentuhan sa asawa mo. Ninanakaw ng traffic ang oras at buhay natin. Ang saklap, Noypi. At dito na papasok yung tanong na, ano na? Pilipinas? Ganito na lang ba tayo forever? May pag-asa pa ba? Meron! At hindi ito rocket science. Ginawa na to sa ibang bansa at gumana. Kailangan lang natin ng matinding political will at pagbabago ng mindset. Una at pinaka-importante, ayusin ang public transportation. Pero hindi lang basta ayusin, kailangan nating i-prioritize. Ang solusyon sa sobrang daming kotse ay hindi mas maraming kalsada, kundi mas kaunting kotse. At para mangyari yon, kailangan mong bigyang ang mga tao ng maganda, mabilis at murang alternatibo. Dito papasok ang mga tren at bus rapid transit o BRT. Isipin mo ang isang tren. Isang biyahe lang yan, katumbas na ng daan-daang kotse. May sarili siyang linya, hindi naiipit sa traffic. Kung mayroon tayong malawak at konektadong network ng tren na abot kaya, sa tingin mo ba magtitiis pa ang mga tao sa 2 oras na biyahe sa kotse? Malamang hindi. Yung BRT naman, parang tren, pero bus. May sarili siyang dedicated lane sa gitna ng kalsada. Walang ibang pwedeng dumaan. Mabilis ang sakay at baba. Efficient. Ito yung mga tinatawag na mass movers. Sila dapat ang hari ng kalsada, hindi ang private car na isa lang ang sakay. Pangalawa, active transport, bisikleta at paglalakad. Hoy, hindi ito pang mahirap lang o pang exercise. Sa mga progresibong syudad tulad ng Amsterdam at Copenhagen, ito ang primary mode of transport. Bakit? Kasi masaya, malusog at libre. Pero para mangyari yan dito, kailangan natin ng ligtas na infrastruktura. Hindi yung bike lane na napipinturahan lang tapos biglang nagiging parkingan ng motor o nagiging basurahan. Kailangan ng protected bike lanes, malalapad at malilinis na sidewalk at mga puno para may lilim. Kapag naramdaman ng tao na safe silang maglakad at magbike, marami ang gagawa niyan. At syempre, ang ipinakahuli at ipinakakrusyal sa lahat, enforcement, disiplina. Lahat ng magandang plano, lahat ng bilyones na ginagastos sa infrastructure, basura, lahat yan kung walang matinong pagpapatupad ng batas trapiko. Yung mga bus na nagmababa sa gitna ng daan, yung mga e-trike na kumakain ng buong lane, yung mga VIP na may wangwang, yung mga nagpapark kung saan-saan. Hanggat hinahayaan natin yan, walang mangyayari. Kailangan ng kamay na bakal, hindi sa mamamayan, kundi sa pagpapatupad ng kaayusan sa kalsada. Walang palakasan, walang areglo, huli kung huli. So eto tayo ngayon, Noypi. Nasa sangandaan. Itutuloy pa ba natin tong build na para lang sa kotse na paulit-ulit ng napatunayang palpak? O sa wakas, pipiliin na natin ang isang siyudad na para sa tao. Isang siyudad kung saan ang pag-commute ay hindi parusa. Isang siyudad kung saan may oras pa tayo para sa ating pamilya, sa ating mga hobby, sa ating buhay. Hindi to ipamadali. Malaking pagbabago to ng sistema at ng pag-iisip. Pero kailangan nating simulan. Iparinig sa mga leader natin na pagod na tayo sa ganitong sistema. Na ang gusto natin ay hindi lang mas maraming skyway, kundi mas magandang buhay. Ang traffic ay hindi lang basta abala. Ito ay sintomas ng isang malalalim na sakit sa ating lipunan.
Isang sakit na kumakain sa ating oras, pera at kalusugan. At tulad ng lahat ng sakit, may lunas yan. Ang tanong na lang, handa na ba tayong inumin ang gamot o magtiis na lang tayo sa sakit hanggang sa tuluyan na tayong mamatay sa gitna ng EDSA? Ano sa tingin mo, Noypi? Sasakay ka pa rin ba sa lumang biyahe o handa ka na para sa bagong ruta?